Pagdating sa mga kasalan, aminin na natin ang isa sa pinakahinihintay ng mga bisita, ang handa. Pero sa kasalang idinaos kamakailan sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon sa Mindanao, ang dapat sana masayang salo-salo na uwi sa gulo. Ang mahigit 100 kasing mga bisita, sumakit ang tiyan, nahimatay at sumuka pa ng kung anong itim na likido. Sa ilang dumalo, hindi raw ito ordinaryong kaso lang ng food poisoning. Ang mga bisita raw kasi sadyang binarang. Naaman galing barang nga. Anong naitabo ko mga ito sa kuha? Katong pangitabo. Barang sa kasalan. Ang mahigit 100 dumalo sa isang kainan sa Bukidnon na lason di umano. Bakit kaya? Matapos ang 2 taong relasyon ni na JR at Irene, nagdesisyon na silang magpakasal. Simple lang ang seremonya, pero gaya ng mga pag-iisang dibdib sa probinsya, imbitado ang halos buong barangay. Ingana mo ko na diri sa mua siya, sir. Natural na sa mua diri ba? Nga kanang mga ingana, kanang pag naay mga paresan ni mga kasal-kasal. Pasa ng mga kasal-kasal nagi ng mga magandaan. Ang mga handa, inilagay nila sa plastic na inilagay naman sa likod ng truck bago isa-isang iniabot sa mga bisita bandang 3:00 ng hapon. Ang pansit, medyo pilit. Natingala lang ko, pag kauman ako kaon, suka man ko og kuan, kalibanga. Tingala lagi kung ano ang mga bata. Dagan naman gid ang nagdagan-dagan nga. Suka. Unsa? Man ta nakakaon. Grabe gid kay akong gibati adto. Matapos magkainan, Lain ang ilang mga ginawa. Gibati na sila og kuan, sakit sa ulo. Ang asawa sa akong igsuon kay gasuka siya nga pag monitor namo sa among mga silingan, nanuka na pod sila ng libang pagkataod-taod. ang mag-asawa maswerte raw na hindi nakakain ng handa pero halos lahat ng kanilang mga kaanak isinugod sa ospital. Burag makabuang sa kuno na sir ba. Ngay ani basi na mga itabo sa ila atas, basi na mga matay. Ang mga bisita habang isinasakay sa mga pick-up truck, may kung ano pang itim na likido na lumabas sa kanilang mga bibig. Kaya duda ni Julia, pinsan ng bride na si Irene, hindi raw ito simpleng pagkalason lang, kundi gawa ng isang mambabarang o mangkukulam. Naaman galing barang nga kadaghan na sa social media, nagkalain-lain sila og gipangsuka nga mga langgam na daw ulod or kamot sa baki. Kaya si Julia bilang pangontra raw, agad na pinainom ang anak ng langis na hinaluan ng halaman na kung tawagin sa kanila, loba. Gamot nga parang gihimo naman siya og tambal, panangga, sakali may makain tayo na may sinasabi nila na barang. Pero nung hindi ito umepekto, itinakbo na rin niya sa ospital ang kanyang anak, kasama ang mahigit 100 pang mga bisita na dinala sa 4 na magkakahiwalay na ospital sa Bukidnon. Ang among gusto dire kung kinsa man pud to kanang barang manggaling nga kuan, makonsensya pod siya sir oy. Totoo nga kayang ang handa dinasalan ng kapangyarihang itim? Ang isa sa mga naghanda ng pagkain sa kasal, nahanap ng aming team sa katabing barangay ng Basak. Ang tiyuhin ni JR, si Dodong Wakat. Ang ipinaluto raw sa kanya, isang malaking kawa ng pansit at 7 kilo ng adobong manok. Alauna sa kadlawon, namo giluto. 2:00 sa kadlawon, akong gigaon. Kaya pag 4:00 din sa kadlawon pod, among giputos og silupin. Maayo pod ang pagkaluto sa atong pagkaon. Wala to'y binuang gibutang. Wala rin daw siyang dahilan para barangin o kulamin ang mga handa dahil Mismo magani akong pamilya na apilaan ang kanang pagkaon. ang pagkain na ilagay raw sa likod ng truck. Kaya posibleng naarawan ito. Inabot pa kasi ng 15 oras bago ito na iserve sa mga bisita. Muna among gisakyan, unya pag umana among sulod og silupin, among gisulod sa balde. Balde dan among gikarga dere. Unya nag-travel din mig kalapat na way tabel. Nainitang gisa sa adlaw. The incident talaga is
food poisoning, probably staphylococcal. Kailangan siguruhin natin yung ating mga source ng tubig is safe and also yung ating mga ingredients. Pangalawa, we have to make sure that we keep clean at all times. So we have to practice hand washing to make sure that we don't touch food with our bare hand. Also, make sure that you separate yung mga hilaw sa luto. So we have to make sure, especially yung mga meat items, mga sabaw, dapat napakuluan natin, and then the meat should be cooked thoroughly. Pero ano nga ba ang itim na likido na isinuka ng ilang bisita? Ang ininom nila ay dinurog na uling. At maaaring yun ang lumalabas na kulay itim sa dumi matapos uminom ng isang tao. Ang barangay Kibangay isinailalim na ng munisipyo sa state of calamity. Ipinagpapasalamat na lang daw nila na ligtas na ngayon lahat ng mga sumama ang pakiramdam. 143 cases natin, as of kahapon, wala na sa mga hospitals. Yung mga medical expenses, yun po ang sasagutin ng barangay. Meron po tayong tinatawag na reckless imprudence resulting in multiple physical injuries dahil nga nadala ng ospital. Naabot ng 6 years yung kanyang pagkakulong. Pangalawa is yung civil liability. Ibig sabihin, pwede ding pagbayarin doon sa naidulot na disgrasya. Pagkain lang ko pasensya sa tanan nga nakakaon sa sinilupin, pasayloon lagi ko nila. Si Dodong Wakat, personal na kinausap ang mag-asawang JR at Irene, pati na rin ang ilan sa mga naagrabyadong bisita para magpaliwanag at humingi ng tawad. Pasensya sa inyo kay tungod sa among gidala nga sudan niya napanos. Dawato na mo inyong pagpangay o pasaylo sa amo kay wala man po'y tao karon nga tuyo ni ang butangan og ang pagkaon og kanang makadaot sa mga tao. Sa kasalan, dapat laging bago, malinis at ligtas ang pagkakaluto ng mga handa para hindi lang mabuhay ang bagong kasal. Siyempre, pati na ang mga bisita dapat ding mabuhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.